Parang nabudol eh. Akala natin mapupunta tayo sa agrikultura. Akala natin public transport. Akala natin dun sa infrastructure. Kasi yun ang may tatak Marcos eh, di ba? Abay, ba't naawin dito sa Chacha? Ang katotohanan dyan, dahil sa dami ng bagyo, ay naubos na. Presidente BBM, kung pwede nga lang, lahat ng mga pangako nyo sa mga mahihirap yung 20 pesos na bigas, na ito hindi nyo napatupad. Kaya kung pwede lang, bumaba na lang kayo. Yung mga pinangako niya nung eleksyon, hindi naman nung natutupad eh. Sabihin, palawakan ng impounding, palawakan ng kulungan, sementeryo na lang. Yung palawakin nila. Bakit sementeryo? Kasi mamamatay na lang din naman kami sa gutom, hindi lalaban na lang kami. Napakasakit na balita ang mensahe ni Amy Marcos na senadora at nakakatandang kapatid ni BBM na Pangulo ngayon ng Pilipinas, na isa rin ito sa nabudol dahil di umano naubos ang pondo. Akala niya magpatuloy ang Belt na proyekto ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, dahil din daw ito umano ang nasimulan ng mga Marcos noon sa panahon ng kanyang ama. So napakasakit ang sinabi ni Senador Amy na nabudol tayong mga Pilipino ng kanyang kapatid. So magbasa tayo ng mga komento ng mga netizen dito. Nabudol kami ng dahil sa iyo. Nanahimik si Sara sa Davao, tapos nakikiusap ka na tulungan ang kapatid mo sa pagtakbo ng pagka-presidente. At nakuha na ninyo ang boto ng mga Bisaya, tapos ngayon ginigipit niyo ang tumulong sa inyo. Kaya siya naging presidente. Tapos ikaw, tahimik ka lang sa mga panggigipit ng kapatid mo. Masubrahan sa tawas at hindi mo lang kinampihan si Inday, lahat ng aking kamag-anak sa Visayas at pamilya sa Mindanao. Huwag na tayong magpabudol uli sa isang Marcos. Huwag nating iboto next election pagka senador. Daming galit nito ngayon kay Amy Marcos. Mga gaslighting nyo, walang kwenta-kwentang, gusto nyong hilahan, gusto nyo kayo-kayo na lang, self-serving, self-preservation, puro hidden agenda lang nila ang mahalaga sa kanila. Kaya magbulag-bulagan kayo. Kung mas kinampihan nyo sila, mas kawawa ang Pilipinas. Resign na lang kasi, Col. Halata na wala kang alam sa pamumuno eh. Kaya mga taong bayan, gumising kayong lahat. Nabudol tayo. Kaya ngayon gusto kong mabilisang aksyon. Duterte, iupo natin dyan sa Malacanang. May mga sumusunod pang mga anak natin at mga apo. Gusto nyo ba ganitong pamumuno? Hindi naligtas ang mga anak natin at mga apo sa darating na mga henerasyon. Step na, BBM, maawa ka sa mga mahihirap. Kayo lang nagpapayaman, ang kasamahan ay babawiin rin. Kasamahan ay babawiin rin sa inyo ng Panginoon. Kasamaan ay babawiin rin sa inyo ng Panginoon. Naway maging mapagmatsyag na sa pagboto, Duterte lang tanging makatulong sa mga paninindigan. Makakatulong sa may paninindigan. Nang maupo si Tatay Digong, biglang naging maayos ang ating bansa. Hanggang matapos ang kanyang termino, akala ko magtuloy-tuloy sa pag-upo ng bagong presidente, ngunit ilang milyon tayong niloko lang ng bagong namumuno sa ating bansa. Muli niyang dinala sa magulo at mahirap na kalagayan ang magandang plano
Ang Diyos kaya niya pinayagang mangyari ulit ang lahat. Patuloy pa rin tayong magtiwala at magdasal na walang sawa sa ating Diyos, dahil kailanman di magwawagi ang kasamaan sa kabutihan. Lahat ng mga kasamaan nilang ginagawa, lahat yan may katapusan. How come all of a sudden high-ranking police officer become submissive to criminal and taking drugs, become an excuse for their line of work? The absurdity of it all. Kahit ano pang sabihin niya, sayang, katulad din kayo ng tatay nyo. Wala kayong utang na loob. Hindi kayo iniintindi. Bobo, sabi ni Inday. Kung patayin siya, may kinausap na siyang tao na papatayin ang tatlong. Ibig sabihin, alam niya yung sugat sa liig niya. Yun siguro di lang niya sinasabi, kaya nasabi. Bakit siya mag-resign? Di pa nga masyadong napabagsak ang Pilipinas. Marami pang gold central bank. 25 tons pa. Kung nabinta yan, mag-resign. Haha. Anong paki niya sa mahihirap? Di ba lalo na ang asawa niya at si Tambaluslos? Huwag tayong papayag na hindi makabawi sa kanila. Simulan na natin ipasok sa unidoro yung lahat ng nasa partido ni Tam Demonyo. Yung mga dating akusado, sila na ngayon nag-aakusa ng walang basihan. Malaki ata bayad. Kahit mapahiya sila, ayos lang. Ang kakapal ng pagmumukha. Grabe, ang daming galit sa kanila dito. Ang ganda ng compilation, nakita yung pagkakaiba ng dalawang presidente. Who is much effective as leader? Kudos sa gumawa nito. Natawa ako doon sa pinakalas. Kasi pinagsama sa video na to guys, ay pinagsama-sama kung ano ang kakayahan ni BBM at saka ni PRRD, at in-interview ang mga mamamayan na hindi tinupad ni BBM ang kanyang pangako na masaganang buhay, na hindi na maghihirap ang mga Pilipino dahil sa murang bilihin ng bigas. Pero hindi tinupad ni BBM. Mas nangurakot sila ng nangurakot, pero walang project na ginawa, kundi bulsa lang nila ang kanilang pinapataba. So, di ba? Grabe talaga ang binigay na paghihirap ng administrasyon ngayon. Triple ang paghihirap na binigay nila sa mga mamamayang Pilipino. So, hanggang dito na lang. Sana nagustuhan nyo ang video to. Mapagmatsyag tayong mga netizen. Sa darating na halalan, iboto ang taong maaasahan. PDP laban lang yan. Mga kaalyado ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte, yan iboto nyo. So, Caridad Official TV, hanggang sa muli, and thank you so much.